asawa ko. Parang umakyat siya kanina. Baby, hindi na pwede. Wala nang oras. Anong nagmamadali? Nasa ibaba si Shenzi na parang peacock. Maghintay ng 3 minuto. Hindi mamamatay. Kakatapos lang niyang maglunsad ng teknolohiya. Nandyan lahat ng mga mamamahayag sa ibaba. Isa pang beses. Sa pagkakataong ito, gusto kong tawagin mo ang pangalan ko. Huminto ka na. Babalik na siya. Dumating si Z. Ang pinakamagandang kaibigan ko. Asawa ko. Lalamunan. Kailan ka umalis? Oh. Hindi masyadong gusto ang ganitong klase ng okasyon. Para kayong mga tagahanga na sumusunod sa artista. Umalis na ako ng maaga. Hindi niya kailanman hinahangad ang fame at kapangyarihan. Gusto ko siya. Yung pagiging bukas at kapanatag. Asawa. Anak, anong nangyayari? Oh. Wala naman. May lamok. Huwag ka nang magbiro. Asawa, nagkakamali ako. Hanggang sa, nabangga ko ang asawa na nakipagkita sa iba. Doon ko napagtanto, na ito ay isang bahagi lang ng yelo. Hindi ito isang panaginip, na parang nawawala. Ang kamalayan ay pundasyon. Mga fenomena sa antas ng quantum. Sino ba talaga ang pumatay sa akin? Pasensya na. Mahal kita. Binabati kita, Ginoong Shen. Sino siya? Kailangan lang ng isang patak. Para gawing molekula ng tubig. Kemikal na sintetikong langis. Ngayon ay Setyembre 15. Setyembre 15. Ika-8 araw mula nang mapatay. Ginoong Shenzi. Noong ika-8 ng Setyembre. Namatay nang hindi inaasahan. Noong ika-15 ng Setyembre. Sino ba talaga ang pumatay sa akin? Siya ang nagpasok sa akin sa gulo. Sa huli, si Lu Mingyan ay dinukot din ng emperador. Hayaan mo akong magpahamak muli. Pagkatapos ay mag-aasawa ka na. Kakaunti na ang pagkakataon. Pagkatapos ay mag-aasawa ka na. Kakaunti na ang pagkakataon. Pasensya na. Pasensya na. Nagkamali ako. Isulat mo na. Sundan mo na ang iyong huling habilin. Nakakaapekto sa swerte ko. Jiang Hao. Ang sobrang galing na nakababatang kapatid ni Jiang Fengmian. Bastos na taga-probinsya. Swerte lang talaga. Bastos. Ayusin mo na. Darating na si Gu Xiao para sa kasal. Alagaan mo siya ng mabuti. Kahit na siya ay isang anak sa labas. Ngunit pagkatapos mamatay ni Shen Zai, tumaas ang halaga ng stocks ng Gu Family Petroleum. Kahit na utusan ka ni Gu Xiao. Kailangan mo itong gawin ng maayos. Ganito. Makakapanatili ang pamilya Jiang sa lungsod Day. Ng matatag na posisyon. Ngayon ang araw ng kasal namin ni Gu Xizhou. Ito ang araw ng aming kasal. Bastardo ng pamilya Gu. Kaunti ang impormasyon sa labas. Susi sa mga maruruming gawain ng pamilya Gu. Henyo na siyentipiko. Yan he. Shenzi. Noong Setyembre 8, 2011, pinalad na pumanaw. Ang pamilya Shen at mga kaugnay na panig ay nagsasagawa ng investigasyon. Hindi pa inihayag ang tiyak na sanhi ng kamatayan. Tanging inilarawan bilang isang biglaang aksidente. Alam ko, magpapakasal na ako. Itinago ko ito sa puso ko ng 5 taon. Ito ay tungkol kay Lu Mingyan. Tara, punta tayo sa bahay ni Lu. Hindi ba sa bahay ni Jiang, Ginoo Gu? Ikaw, maliit na masamang tao. Bakit naglakas loob kang saktan ako? Tara.
Ikaw, maliit na masamang tao. Bakit naglakas loob kang saktan ako? Tara. Diyos ko. Bakit nakahiga ka sa lupa, Ginoo? Siya ba yung maliit na walang hiya na yon? Binugbog ka niya. Giant Feng yan. CJ. Nabali ang ulo mo. Ikaw ang malas na bituin. Alam ko na lagi kang nagsusulat ng huling paalam, hindi ka mapagkakatiwalaan. Ngayon ay naglakas loob ka pa. Nasaktan ang binata. Hindi dumating si Gu para sa kasal. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Gu? Nandito ka pa talaga. Nagsusulat at nagdrawing. Gusto mo bang lahat kami ay sumama sa iyong libing? Kamag-anak. Aalis ako. Mabilis na magpaalam at magpaubaya kay Ginoo. At saka, linisin mo ang sahig na ito. Nang 3 ulit. Oh, tama. Yung gintong hikaw na nakatago sa ilalim ng unan. Ng iyong unan. Kahapon, nakita ko talaga. Sa aking sariling mga mata. Kung may kaalaman ka, dapat kang magmadali. Noong mga panahong iyon, naguluhan lang ako. Siya ang nag-udyok sa akin. Ngayon, hindi na ako makakapagtiwala sa kanya. Paano niya nalaman? Itong numero ko. Siya ba ay may kaugnayan kay Shenzi? Ano ang relasyon nila? Sabi ni Guxiao na hindi magpapakasal. Diretso na sa bahay. Ano? Anong siraulo na patakaran yan? Hindi ba't pinapahiya nito ang pamilya natin? Tumahimik ka. Makakapag-ugnayan tayo sa pamilya Gu. Kahit napayagan kitang pumunta. Sang-ayon ako. Kung magtatangkang makipag-usap ka ulit, sasampalin kita. Huwag ka nang magsalita. Kamag-anak. Gua. Sabi niya na pansamantala munang huwag magpakasal. Sa tingin mo, magpapaliban na lang ba tayo? O kaya, yung tungkol sa illegitimate na anak, bahala ka na. Yila the way. Huwag nang diretsong. Tumawag sa akin. Tumawag ka muna sa sekretarya para magtakda ng oras. Sige na. Ano bang sinasabi mo? Ika-8 araw mula nang mangyari. Mukhang pinalitan ang mga kamera. Pagsusuri ng bangkay. Mukhang walang pag-asa. Kung ako'y mamatay ng hindi natural. Pagkakasunod-sunod ng mga benepisyaryo. Una, Pamilya Gu. Kontrolado ang 83% ng merkado ng langis sa bansa. Ang aking teknolohiya sa langis. Maaaring bawasan ang gasto sa langis. Hanggang sa halos 0. Ang kanilang planta ng langis ay magiging basura sa loob ng 6 na buwan. Ang koordinato ng ilalim ng dagat na langis ay magiging papel na basura. Kunin ang titulo ng ari-arian mula sa kanyang braso, gamit ang lighter, click na sindihan ang mga sulok, pumirma, o panoorin ang bahay at ang record ng pagpasok ng apo mo sa kolehiyo na masunog ng buo. Itago ang ngiti, ang tingin ay malamig na parang yelo, ang proyektong pangkumpanya, walang ibang pagpipilian. Pagkatapos kong mamatay, dapat ay nakikipag-ugnayan na si Gujia. Kay Lomin yan. Upang unti-unting agawin ang Shen, at mapanatili ang kanyang posisyon sa enerhiya. Si Guxiziu. Kailangan na yung imbestigahan ang tungkol kay Shen Zai, na mahaba. Sa yugtong ito, anumang halaga ang kailangan. Hindi dapat maka-offend kay Lomin yan. Ngayon din, makipag-ugnayan kay Guxiziu. Hindi nagsasalita ang hindi kilalang numero. 8. Ipinapahiwatig ba ito? Ako na ang magpapasimula ng gulo. Nagawa na ang lahat. Ikalawa, si Vice President Zhang ng kumpanya. At noong buhay pa siya, natuklasan niya ang itinatagong black account sa Southeast Asia na nag-import ng smuggled goods. Isang misteryosong third party. At ang ika-4, Lomin yan. Pansamantalang alisin ang pagdududa. Hindi pa nakuha ang teknolohiya ng Yoba. Genius na siyentipiko. Ginoong Shenzi. Malungkot na pumanaw. Balita tungkol sa pagkamatay ni Ginoong Shenzi. Sa kasalukuyan, walang kamag-anak na nakakaalam. Pampublikong seremonya ng pagluluksa ay nagdulot ng pagtutulungan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ng mga tao na kusang nagpaalala. Hawak ang puting bulaklak bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Sa kasalukuyan,
Hindi pa inilalathala ng pamilya Shen at ng kaugnay ng mga pani ang tiyak na sanhi ng kamatayan. Ito ay isang biglaang insidente lamang. Si Lu Mingyan ay huling nakita, na dinampot din. Hindi pa malinaw ang kalagayan ngayon. Hindi rin pwedeng basta-basta makipag-ugnayan si King Luo. Reporter mula sa Haicheng Li, may report. Nagpadala ng balita gamit ang tabletop radio. Kasalukuyang nakikinig kami sa tabletop radio. Sa labas ng lamay ni Shenzi, radyo. Nakaset up na ang desktop na radyo. Lumabas si Goxi Zhou sa lamay. Siya ay kumakatawan sa pamilya Gu. Dumalo ba siya sa pagdadalamhati? Pamilya Gu. Sa lamay. Mukhang ang pamilya Gu ay nagkaroon na. Simulan na natin ang aksyon. Nabastos ka. Ginolo. Walang problema. Kayo dalawa, magtago muna kayo sa likod. Sa hinaharap na kumpanya. Ako ang magbabantay para sa'yo. Kung mamatay si Shenzi, yung negosyo ng pamilya Shen, ay lahat sa kanya na. Hindi ba siya masasaktan? Magbabago na ang panahon. Mag-angat sa posisyon, yumaman, mamatay ang asawa. Ganito kalaking biyaya. Hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Nagmamalinis na anyo. Normal lang nakabahan sa bagong trabaho. Kung nagkamali, ayusin mo lang. Maliit na bagay. Huwag laging nakakunot ang noo. Nandito ako kung sakaling may mangyari. Ito ba hindi? Ang mahusay na katulong ni Ginoong Shen. Yan Ye. Kiao. Nandito si Ye. Lo para mag-alay ng respeto. Ikaw isang alipin nakatayo dito. Parang isang post ng kuryente. Nakakainis. Alam ba ni Ye? Lo ang nararamdaman ni Yan Ye. Shen, wala bang ideya si Yan Ye? Kiao. Patay na si Shen Zai. Ikaw na, assistant. Huwag kang makialam dito. Narinig ko na siya. Ay may teknolohiyang langis. Na nag-aalaga sa pamilya. Gusto niyang patayin siya sa panaginip. Kapag umalis ang tao, nawawala ang init ng tsaa. Lu Mingyan. Siguro, matagal na nilang inaasahan ang araw na ito. Hindi ko alam kung darating ba si Gujia ngayon. Matapos ang libing. Magsisimula na ang mass production. Balita ng 5 taong pagbilis. At ang balita tungkol sa pagpapabilis ng 5 taon. Malapit na ang bagyo. Hindi ko alam kung darating ba si Gujia ngayon. Sila ay mga tao ng Gujia. Sila ay nakipaglaban sa Shenjia sa loob ng maraming taon. At nandito pa rin sila. Ito ay si Goxi Zhou. Ang pinakamalupit na kutsilyo ng Gu pamilya ay espesyal na ginagamit para ayusin yung mga bagay na hindi dapat makita. Itong si Lu Mingyan, kakaumpisa lang sa Shen pamilya. At nandito na ang kanyang kaaway. Sa araw na ito sa lamay, tila kailangan na pritong kawali. Walang kahit isang litrato. Anong balak mo? Pamilya, hindi ba't galit ka kay Shenzi? Hindi mo naman ito ginawa, di ba? Sabihin, bantayan ang kanyang account sa ibang bansa, basta may kakaiba, agad na i-freeze. Ang kutsilyo ng pamilya, kailangan siguraduhin na walang dugo ang tatalsik. Nang pumasok ang liwanag sa pamamagitan ng blinds, natapos na ng shredder ang huling piraso ng papel. Paano mo ito patunayan? Hindi si Yuan, ikaw ang gumawa niyan. Pagkatapos ng libing, ako na ang bahala. Pamilya pala sila Gu. Naiintindihan ko. Siya. Pamilya pala sila Gu. Noong una talaga akong bulag sa mata. Alam ko. Ako. Palagi akong nagustuhan. Ako. Andito ka na. Saktong-sakto. May magandang balita ako para sa'yo. Magpapakasal na ako. Siya at Lu Mingyan. Hindi mo alam.
Kung gaano siya kabait sa akin. Isang beses. Nasa eksperimento ako dito. Pagod na pagod ako. Natulog na ako. Congratulations. You led the way. Here's your gift. I was going to wait until your birthday to give it to you. This inside here is super important. This inside is paunang pag-backup ng data ng Oil King. Hindi ka ba palaging interesado sa formula ng catalyst? Ibinigay ko na sa'yo. Ano bang ginagawa ko? Lahat ng ginawa ko mula sa simula ay para. Gusto mo bang makuha ang hari ng langis? Tama na. Ano ba ang gusto mong sabihin kanina? Parang may tinatago ka. May magandang balita ka rin ba? Ako. Nandito ako para batiin ka. Mabuti naman at may konsensya ka. Ang password dito ay, magpapakasal na ako, ng unang letra. Kailangan mong ingatan ito ng mabuti. Hindi tama. Si Z ay malinaw ng i-show. Talagang bulag ako noon. Saan nang galing ito? Buwang-buwang ka. Nagsusuot ka ng ganyan at naglakas loob kang pumasok. Walang nakahadlang na gwardiya. Dumating ka para makipag-akyat sa mataas na sanga, di ba? Kakabalo lang ni Ginoong Luo. Ngayon ay nandito ka. Sobrang makasarili ng isip mo. Sabi-sabi. Seryoso, ah. Tignan mo itong batang babae. Ang liit ng bewang niya. Mahaba ang mga binti. Si Wang Xiao. Matagal na niyang gusto to. Galing sa probinsya. Siguradong bibigyan ng kaunting pera. Hintayin ang pagtatapos ng libing. Hindi siya ito. Ano nga ba ang naranasan niya? O marahil. Ito ang tunay niyang anyo. Ginoong Gyu. Ginoong Gyu. Kakausap niyo lang sa lamay. Nananatili ka ng kalahating oras. Nahanap na ba nila ang sanhi ng kamatayan ni Ginoong Shenzi? May mga kahina-hinala. Sinasabi ng iba, matagal nang may alitan ng pamilya Gu at ang pamilya Shen. Ngayon na nandito ka, baka may balak kang samantalahin. Nakikialam sa negosyo ng pamilya Shen. May kaugnayan ka ba sa namatay? Ano ang relasyon ninyo? Kayo ba ay kinakatawan si Ginoong Gu? Dumating ba kayo para dito? Tungkol kay Shenzi, tiyak na may kontrol ang pamilya Gu. Kahit anong gawin ko, bawat ladrilyo ng lungsod, dapat ilabas siya. Sa tingin mo ba, napatay si Shen? Ngunit ang pamilya Gu at pamilya Shen ay talagang magkaaway. Bakit ka lumabas ngayon? Hindi ka ba natatakot na masabing may ibang gamit? Ngayon, ang buong grupo ng Shen na pinagkakatiwalaan ko ay ang aking nakababatang kapatid na babae lang. Sa lawa ng A-City. Mas magulo pa kaysa sa inaakala ko. Kiao Qinglu. Ang pinakamagandang kaibigan ko. Pero kanina, siya ay kumilos. Nang siya ay nanakit sa grupong iyon, ang tindi ng kanyang mga mata. Hindi mukhang nagkukunwari. May kinalaman ba siya sa pamilya Gu? Si Lo Mingyan. Ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Shen. Ngunit kahit siya ay walang kapangyarihan sa langis. Hindi namin nahawakan ang pangunahing datos. Nagsimula na rin kumilos ang mga sangay ng Shen pamilya. Pag namatay ako, ang mga gutom na lobo na ito, gusto nang hatiin ang yaman. Mas malaki ang laro ng Gu pamilya. Gusto ng matanda na monopolyo ang langis. Nakatuon si Gulo Chen sa karapatang magmana. Na nagpakasal sa akin, anak sa labas ng pamilya Gu. Sino ba talaga siya? Huwag mag-alala. Tiyak na matutuklasan ko ang tunay na salarin. Susunod na hakbang. Pupunta muna sa pamilya Gu. Anak sa labas ng pamilya na may itim na guwantes. Lo Mingyan at Kiao Qinglu. Opisyal na anunsyo ng Oil King. Pagpapabilis ng mass production ng 5 taon. Presyo ng stock ng Goose Group. Biglang bumaba ng 12% sa isang araw. Kakatapos lang mamatay si Shenzi. At agad na inanunsyo ni Lo Mingyan. Produksyon ng maramihang produksyon ng Hari ng Langis. 15 taon, naging 10 taon. Ito. Nga. Nakasalalay din ang pamilya namin dito. Sa langis. Hindi ba't sinabi mong ipahinto ito? Dapat malinaw ang mga benepisyo at panganib. Ayaw niyang makinig. Patay na si Shenzi. Hindi ba't maganda yon?
Bumili ng lahat ng langis. May nagbaba ng presyo. Kaya bumili na. Ngayon, bilhin natin. Nasa laro ang matanda sa pagtaya kay Lo Minyan. Walang pangunahing teknolohiya. Nagsalita ba ako ng malinaw? Ginoong Kiao. Anong ibig mong sabihin sa pagpunta dito? Pumunta ka rito para maging bodyguard ko. Kiao Kinglu. Nabaliw ka na ba? Kakatapos lang umalis ni Ginoong Shen. Gaano karaming pera ang kailangan mo? Magkano? Tito Zhang. Ngayon, ang buong Shen family group ay nagtitiwala lamang kay Xiao Wang. Ang kapatid na babae ay patuloy na nag-aaral. Hindi dapat masangkot sa gulo na ito. Nasaan si Xiao Wang? Sa ganitong mahalagang okasyon, hindi siya pwedeng hindi dumating. Baka may nangyari. Sagot. O hindi sumagot. Saan tayo pupunta sa susunod? Sino ang makikita? Kailangan lahat ay may permiso ko. Yeah. Nabili na ang mga damit. Lahat ay akma. Tio Zhang. Bigyan siya ng isang set ng bahay. Tama nga. Pera. Ay makapangyarihan. Ay makapangyarihan. Grabe, si Kiao Kinglu ang nangunguna sa mga kaibigan niya sa paghuhukay ng kabibe, pagtatambak ng buhangin para sa mga kastilyo, at pinipili ang pinakamagandang conch shell at inilalagay sa kanyang timba. Pati na kapag papalubog na ang araw ay pinapagawa niya sa lahat na mag-line up ayon sa utos ng Reyna pauwi. Habang naglalakad sa baybayin, Little Wang, ako ay kaibigan ni Shenzi. Si Shenzi ay pinatay. Ganitong bagay. Hindi ako nagbibiro. Tulungan mo akong hanapin si Deputy Zhang. Sa kasalukuyan, ano ang aking katayuan? Medyo sensitibo. Medyo delikado ang sitwasyon. Hintayin mo akong makipag-ugnayan sa'yo. Yan he. Kiao, tingnan mo ito. Ang numerong ito ay espesyal na inihanda ni Ye. Shen Nun, para sa akin bilang pribadong numero. Maliban sa kanya, walang nakakaalam. Pagpatay. Chen, Deputy General Manager. Akala niya, nagpapanggap na may kapangyarihan. Matatanggap niya ang tao. Patay na si Shenzi. Ano pa ang gusto mong guluhin? Sa ilalim ng araw, si Kiao Kinglu ay nag-uutos sa kanyang mga kaibigan na mangolekta ng mga shell at magtayo ng mga sandcastle. Ang pinakamagandang conch ay inilalagay sa kanyang timba, at kahit na bumababa ang araw, pinapapila niya ang lahat ayon sa utos ng Reyna para umuwi. Naglalakad sa dalampasigan, bago pumunta sa tahanan ng Gyu, may isa pang bagay na kailangan gawin. Ngayon, tatakas tayo. Walang parusa sa bahay. Ikaw, diretsong pumasok sa pamilya ni Gyu, pero kailangan mong maintindihan. Para maihanda ka sa landas na ito. Ako at ang nanay mo ay hindi nag-aksaya ng panahon. Pinapalo ka namin. Para sa ikabubuti mo, kailangan mong maunawaan. Ang pamilyang ito, hindi maaaring mawala kahit isang araw. Feng Feng, kahit na hindi ako ang iyong tunay na ina, pero tinatrato kita na parang tunay kong anak. Tama nga, hindi ka pamilya. Mas higit pa sa pamilya. Tama. Nuevtres na. Iunat mo ang kamay mo. Yung kamay na yon. 15. Bilangin mo lang. Huwag kang umiyak ng malakas. Lumuhod ka na agad. Akala mo ikaw pa. Nababata sa probinsya. Walang kahit anong pakikisundo. Sobrang walang modo. Talagang walang pinag-iba sa hayop. Ngayon na. Hayaan mong malaman mo. Alam mo na. Mas higit pa sa pamilya. Sabi mo, si Ginoong Gyu. Ano bang nagustuhan niya sa kanya? Bakit ka naguguluhan? Si Ginoong Gyu ay nagustuhan ang kanyang kapanganakan. Paano siya magiging isang prinsesa mula sa isang ibon? Kung hindi dahil sa ating pagpapalaki. Walang silbi. Pangit na produkto. Huwag kang magpakabobo. Kailangan mong gumawa para sa pamilyang ito. Mangarap ka pa. Sakripisyo.
Ikaw. Iyan ang kanyang lihim na ipon para sa kolehiyo. Natuklasan ito ni Jiang Hao kahapon at kinuha ang pera para bumili ng gaming konsol. Si Inang Jiang ay tahimik na nagbababad ng sweater. Anong silbi ng maraming libro? Ikaw. Ikaw na. Mga traidor. Nabaligtad ka. Nagmamatigas ka. Putang ina, ang baboy mong maliit. Inalagaan ka namin ng ganito katagal. At ngayon, nagpakita ka ng pagtanggi. Anong mali sa amin? Sino nang nagmamaliit sa amin? Ako, sa ganitong katagal. Pinapakain at pinapainom kita ng maayos. Pinakamagandang mga resources. Binigay ko na lahat sa'yo. Ganito ka magpasalamat sa akin. Walang hiya kang tao. Walang kwentang bata. Probinsya ng walang hiya. Sa loob mo, may kasamaan na. Hindi ka kailanman makakapasok sa tama. Tingnan natin kung hindi ka mamamatay ngayon. Hindi pa dumating ang mga tagagya. May oras pa kayo. Saktan niyo ako. Ikaw na walang hiya. Gago ka. Ano ka ba? Kung hindi dahil sa pagpapakita ko ng respeto kay Ginobyo, wala kang halaga sa sinuman. Na isang bastardo. Kung hindi dahil sa akin at sa iyong ina, na nagpakita ng awa, at inampun ka, hindi mo alam kung saan ka mamamatay sa isang sulok ng tambakan ng basura. Ngayon, gusto kong tamang-tama sanayin ka. Tama. Patayin mo siya. Sanayin mo itong walang modo na ito para malaman niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Patayin siya. Turuan siya ng maayos. Ng isang walang edukasyon. Ipaliwanag sa kanya ng maayos ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sino ang gagawin sa aming Ginoo? Medyo malamig na araw ngayon. Yung pa ako kasi. Hindi comfortable. Di ba siya yung tagapamahala ng pamilya? Nung pumunta siya, bakit hindi man lang nagpaalam? Ako at si Xiao Mian, nagpapatawa lang. Binili na namin kayo ng pagkakataon. Hindi maganda. Halika, halika, halika. Tingnan mo kanina. Kakabrew ko lang ng Longjing. Halika, tikman mo. Tingnan mo ah. Itong bata na ito. Kanina lang naglalaro kasama ang tatay niya. Bigyan mo kami ng 100 tapang ah. Hindi rin kami mangahas. Sa asawa ni Ginoong View. Hindi ba't hindi kami makagalaw? Walang tsaa. Yan he. Jiang, mula ngayon, ikaw na ang bahagi ng pamilya View. Mahal na ginang. Pamilya Jiang, makakapagpatuloy ba ang pagsasaka sa lungsod eh? Nasa kamay ng inyong pagganap. Mahal na ginang, tara na. Ay naku. Nakakainis talaga. Yung aso ng pamilya Gu, bakit siya nagmamalaki? Yung maliit na masungit, hindi ko alam. Anong swerte ang nakuha niya? Kung hindi dahil sa kanya. Yung zodiac ng matandang Gu. Ngayon, papagupitin ko ang kanyang bibig. Talagang nag-umapaw na ang lahat. Tumahimik ka. Gusto mo bang marinig ng buong kalye? Lahat ba? Siyempre, isang batang ligaw na nakuha lang. Bakit siya? Nangangat sa mataas na sanga. Sa darating na araw. Sa darating na araw. Ang numerong ipapadala kay Xiao Wang ay si Jian Fengmian. Anong relasyon niya kay Shenzi? Sino kayo? Ako. Hindi ko kayo kilala. Ay naku. Diyos ko. Kakatapos lang naming paalisin yung mga tao mula sa pamilya Gu. Tapos may bago na namang dumating. Tapos na ba kayo? Nasaan si Jian Fengmian? Hindi pa ba siya kamakailan lang? Kinuha na ba kayo? Bakit kailangan pa ng tao? Hindi kami mga taong nag-aalaga sa pamilya. Tatay Jiang. Tama lang po, hindi naintindihan ng kaibigan ko kanina. Nabigla po ba kayo? Kaklase po ako ni Jiang Fengmian. Gusto ko sanang makita siya. Tita, kumain ka ng kahel. Sobrang tamis. Para sa'yo. Salamat, salamat. Mapagpanggap na tulog. Kamakailan lang ba? Hindi ka komportable. Narinig ko na nag-leave siya ng matagal. Ano bang gusto niyang gawin sa bahay? Hindi namin alam. Baka may nararamdaman siya. Tamad lang siya. Talaga ba? Ang boring naman. Parang isang pirasong kahoy. Tahimik din siya sa paaralan. Minsan, ang bilis ng kilos ni Gujea. Diretso niyang kinuha ang tao. Pero gusto kong malaman mula kay Jiang Fengmian. Kumuha ng mga pahiwatig.
Kailangan munang malaman kung ano ang kanyang kahinaan. Tama. Feng Mian na, may nabanggit ba kamakailan tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga estranghero? Halimbawa, bago, may mga estranghero na tiyuhin at siya na naghanap sa kanya. Iyong Jiang, huwag kang mag-alala. Nag-aalala lang ako kung siya ba ay may nangyaring masama. Madalas siyang tahimik. May mga iniisip na hindi sinasabi. Walang kahit isang litrato sa bahay. Si Jian Fengmian ay galing sa probinsya. Audio, impormasyon, walang anuman. Tio, huwag mo nang sabihin kay Jian Fengmian. Nabisit ko na siya. Sa tamang oras. Gusto ko siyang sorpresahin. Balikan natin. Nabanggit ba niya kamakailan? Ano ang pinakaininda niya? Ano ba yon? Jian Fengmian. Nasaan si Jian Fengmian? Nasaan siya? Ginogyu, sinuri namin lahat ng taong nakipag-ugnayan ka ngayon. Sa lahat ng tao. Sa mall, 237 tao. Sa kumpanya, 186 tao. Sa restaurant, 280 tao. Kabotang 703 tao. 70% ay na-check na. Pati ang mga garbage truck ay inikot na ng 3 beses. Yung password box. Hindi pa rin natagpuan. Mayroon ka pang 2 oras. Yan he. Gyu. Yung illegitimate na anak ni Gujia. Siya yun. Talagang nagkamali ako noon. Mula pa sa simula. Binibola nila ako. Huwag kang mag-alala. Si Jian Fengmian, yung matanda na pinili niya, ito ang iyong kapalaran. Hindi kita hahawakan. Tinawag mo siyang Guxizaw. Bakit siya? Sa buhay na ito, lahat tayo ay makakaranas ng hirap. Ngunit, huwag mong nguyain. Ano ang gusto mong sabihin? Ayos lang. Binigyan lang siya ng isa paghahati 3 ng langis. Tinawag mo siyang Guxizu palagi. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi ba sa sasakyan? Nabanggit na ba ito? Masyadong sensitibo ang pagkatao ni Gyu. Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Huwag mong sabihin ang hindi dapat sabihin. Parang sumasalpok ka na sa baril. Nagsabi ng maling salita. Pero pwedeng may mamatay. Aking tiyahin. Ano ang hinihinala niya? Magkakaroon si Lumingyan ng isang auction. Kayo ba ay may maraming pagkakakilanlan sa ilalim ng radar? Hindi ba dapat may maraming pagkakakilanlan kayo? Ikaw. Nadapa ka na ba? Sino si Oil ba? Ito ang batang Panginoon. Unang beses niyang nadapa. Yung babae si Shenzi. Tumingin sa mahina. Talagang nakatago ng ganito kalalim na kayang pasukin ang batang Ginoo. Itong si Shenzi, may kakaibang talento. Sige na. Ang buhay ay para sa hinaharap. Hindi para sa nakaraan. Naiintindihan mo ba? Gusto ko. Hindi ba ito si Anye? Jiang, na dapat nag-aalala. Sa halip si Anye. Jiang. Palaging tinatawag na Jiang Fengmian. Patawad sa akin. Wala akong maibigay na impormasyon. Sobrang kamukha niya. Lumingyan. Si Guxizu bilang illegitimate na anak ng pamilya Gyu. Matagal nang responsable sa mga maruming gawain. Sa kanyang personal na computer, malaki ang posibilidad na naiwan. Mga record ng mga gawain ng pamilya. Matagal ko nang pinaghihinalaan siya. Palawakin ang linya. Tingnan kung sino ang nag-ayos sa kanya. Masyadong malinis ang computer ni Guxizu.
Sige, unahin na lang natin ang bahay. Kumpirmahin si Luming yan. Kung nakuha ba niya, pangunahing datos ng Hari ng Langis. Kailangan nating ibalik ang orihinal na tala ng laboratorio ng langis. Si Kiao Qinglu, mayroon akong party mamaya. Nawala ang aking kwintas. Sa kwarto mo kagabi. Hintayin mo akong bumalik. Nasa bahay ng mga luo ang kahon ng password. 马和在落家。 Buti na lang hindi alam ni Luming yan. Hindi niya nakuha ang pangunahing datos. Bakit kailangan pang ipahayag? Pina-accelerate ang mass production ng 5 taon. Ano ang pinaplano niya? Eight. Mabait ka sa lahat habang buhay ka. Kung nandito ka pa, huwag istorbohin. Ate, nandito ako sa harap mo. Ngunit hindi ko kayang aminin. Qinglu, bakit ka nandito? Siya ba ang nasa hotel? Pitong-pitong. Hindi ba't sinabi ko? Nasa bahay. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong bagay tungkol kay Shen Zai. Kahit anuman. Wala namang ginawang masama ang kapatid kong babae. Kung talagang mabuti siya, bakit siya namatay ng maaga? Kayo, pamilya Shen, mula sa kapatid mong babae hanggang sayo, lahat kayo'y walang silbi. Nakakainis ang buhay. Mas mabuti pang mamatay. Hindi mo dapat. Hindi mo dapat sabihin yan tungkol sa kapatid kong babae. Matigas pa rin ang iyong dila. Kahit patayin ka, wala namang magmamalasakit. Kung ang kapatid mong babae ay may kaluluwa sa ilalim ng lupa, at makita ang itsura mong ito, siguradong gusto pa niyang mamatay ulit. Kiao Qinglu. Sa wakas, nahubaran na ng maskara. May kinalaman ba siya sa kaso ng pagpatay sa akin? May connection ba? Xiao Wang. Poprotektahan niya ang kapatid na babae. Kuya Wang, Kuya Wang. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang apelyido mong Shen. Pasensya na, Xiao Wang. Nagsalungat ka pa. Yung mga naunang mensahe, dapat alam na rin ni Kiao Qinglu. Walang kwenta. Pumunta sa kwarto. Hanapin mo ang kwintas ko. Tama nga. Lahat ng bagay ni Shenzi. Sunugin mo lahat. Maliban sa mga datos ng eksperimento. Si Kay, bakit may tao pa? Walang takot. Dalhin ito at umalis dito. Pumunta sa ibang bansa. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Bakit parang pamilyar? Parang, Kuya, tapos na ba? Pasensya na. Pasensya na, Miss Kiao. Ginolo, noong inaya niya ako kagabi. Sabi niya pwede daw akong gumising ng maaga. Pag uwi ko, sino siya? Kahit sino pa siya, hanapin mo siya para sa akin. Susunod, kailangan lang pumunta sa Grupo Gu. Maghanap ng mga palatandaan. Matapang ang loob mo. Ginogyu, sundan mo ako. Wala akong oras para dyan. Sabihin mo na, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Hindi mo sasabihin sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin, wala akong ibang magagawa kundi. Ito ay para kay Ginoong Jo. Mukhang galit pa rin siya. Ikaw ang nagkalat. Ikaw ang nagkalat. Ang password ay, ako'y magpapakasal na, unang letra. Paano niya nabuksan? Mahalaga ito.
Ang password na ito, alam lang ni Z. Yung babae, nawala na. Ang insekto, hindi ko makagat sa walang butas na itlog. Ginoong Xiao, mag-alala ka. Kahit pa maghukay pa sila hanggang sa ilalim, tutulungan din kita na makahanap. Anong kahanap? Si Loming yan. Ang tunay na itlog. Tara na. Zaye. Ikaw ba ito? Goksezeo. Magising ka na. Hindi ito dapat mangyari. Paano mangyayari ito? Aking mahal. Bakit ngayon ka lang dumating? Kiao Kinglu, nabaliw ka na. Buntot ni Shenzi. Hindi nalinis ng maayos. Natanggap ni Xiao Wang ang mensahe mula sa kaibigan ni Shenzi. Pumunta ka at alamin kung ano ang nangyari. Sige, Ginoong Lu. Hindi ko maintindihan. Yan ye. Kiao. Larawan ni Jiang Fengmian. Nahanap na. Noon, siya ay nasa probinsya. Nag-aalaga ng baboy. Dahil lang sa magkatugma ang mga palad. Kaya siya ay dinala sa lungsod para ikasal. Tingnan mo, sige. Jiang Fengmian. Mukhang. Nalaman din niya. Yung estrangerong numero. Ginoong Lu. Kahapon, nagpakita siya sa inyong villa. Na ikinagalit ni Anye. Kiao. Si Jiang Fengmian na naman. Sunod na lang ay sa grupo ng Gyu. Maghahanap ng mga clue. Ay, walang card, hindi makakapasok. Oh, kuya. First day ko ngayon dito sa trabaho. Wala akong dalang card. Kung malate ka, mababawasan ang sahod mo. Ay, kuya. Ang gwapo mo. Siguradong mabait ka rin. Sige na, sige na, sige na. Paalam, kuya. Hindi ka na kailangang pumasok bukas. Suriin mo muna ang mga nangyari bago at pagkatapos ng aking kamatayan. Pagbabago sa negosyo ng langis ng Gujia. Tingnan natin kung may kakayahan ba si Gujia na manghula ng maaga. Kung alam ko lang ng maaga, bago pa ako mamatay, bibili na ako ng malaki-laki ng langis. Southeast Asia. Personal na account. Pamilya Gyu. Anong itinatago? Pasensya na, pasensya na. Sino ka? Anong departamento ka? May mata ka ba? Oh, mukhang matambok ang puwet mo. Gusto mong pumunta sa departamento ng pananalapi. Ako ang bahala sa'yo, kuya. First time ko dito ngayon. Pasensya na. Huwag ka nang umiyak. Ang sama ng araw ko. Ayaw ko talaga sa inyo, mga babae. Sino ka ba? Anong ginagawa mo? Sino ang nagpasok sa'yo dito? Tumigil na sa pagtutok. Anong kinukunan mo? Ibigay mo ang telepono ko. Ah, ikaw pala ang misis na bago. Wala kang karapatang pumasok dito. Hindi mo dapat makita ang mga ito. 8 oras na ang nakalipas. Goksezeo, hindi niya alam kung sino ako. Kahit siya pa, una niyang tinukoy. Maliit na Ginoo, walang anuman. Siguro ikaw ang unang araw mo rito, kaya hindi ka pa pamilyar sa proseso. Maliit na problema, maliit na problema. Sandali lang. Iulat ko kay Ginoong Gyu. Anong ibig mong sabihin? Siguro ay pinahintulutan ni Ginoong Gyu. Paano pa siya makakapagpatawa? May prutas ba?
Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Walang malinaw na problema sa negosyo. Bakit ang pribadong account ng kumpanya sa Southeast Asia ay may malaking transaksyon? Kaya bang ito ay pondo para sa pag-hire ng mga tao? O pondo para sa pagpatay? Hindi sapat ang mga permiso. Kailangan ng permiso mula kay Guxiu Zhao. Yigsi Drive na may permiso. Hindi na kita makikita na nang-aapi sa mga batang babae sa kumpanya. Hindi na ito magiging madali. Anong nangyari ngayon? Yan he. Kiao, Jiang Feng Mian. Pumunta ako sa Gujia Group ngayon. Pagkatapos ng trabaho, diretso nang umuwi. Ginoo at Ginangyu, naihanda na ang panghugas mo. CJ, pumunta na. Ang bait mo sa kanya. Anong ginagawa mo? Parin kay Ginangyu. Tama. Ginogyu, matagal nang kinansela ang kasal. Siguradong hindi siya darating ngayong gabi. Sige na, huwag kang masyadong magsalita. Tungkol sa mga bagay ng amo, huwag kang masyadong magbigay ng opinyon. Napakabuti. Anong klaseng araw ito? May pera pa. Walang uwi ang asawa. Ang laki ng kama. Akin na lahat ito. Patawad. Wala akong maibigay. Uwi ka na mamaya. Ano ba talaga ang tinitingnan mo? Ano ang tinitingnan? Wala akong tinitingnan. Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan ang server ng Iki? Tiningnan ko lang ang firewall ng server. Sobrang daming butas. Sinusubukan ko lang ayusin. Baka kasi makapasok ang masamang tao. Ako lang ito ay nagsusumikap lang. Nagsusumikap lang. Sa pag-aalaga sa pamilya, walang makakagawa niyan ng ganito. Talaga bang tinatanong mo ako? O tinatanong mo kung sino? Mas mabuting sagutin mo ito sa loob ng 3 segundo, bago pa man matapos ang oras. Ano ang kinatatakutan mo? Natatakot ka bang malaman ko ang katotohanan? Ang mga bagay na kinatatakutan ko, matagal nang namatay. Jiang Feng Mian, hindi matibay ang buhay mo. Huwag mo na akong subukan. Hindi niya ako tinatakot. Talagang marunong siyang pumatay. At hindi na niya kailangang ipakita ang pagkakakilanlan niya. Yung impormasyon sa oil boss sa password box. Totoo bang ikaw ang kumuha niyan? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti bago magsalita. Impormasyon tungkol sa oil boss. Sa tingin ko, sobra lang ang iniisip ni Emre. Gyu, yung kahon. Nakuha ko ito sa lamay. Paano mo naman nalaman? Siyang hinahanap ko. Noong araw na yon, nakita kita. Na nakikipag-usap sa butler. Narinig ko lahat. Hindi ko naman naiintindihan ang teknolohiya ng pamilya Gyu. Kahit nabuksan ko, hindi ko pa rin maintindihan. Pero si Gu Xiao ay abala sa paghabol sa isang walang laman na kahon. Habang parang buhay na ang nakataya. Talaga namang nakakagulat. Sana huwag mo akong lokohin. Gong Xiao. Ang aking buhay. Hindi kasing halaga ng langis. Miss Jiang. Hindi ko alam kung si Luo ay may karangalan na makasalo si magandang Miss Feng Mian sa hapunan. Sinasabi na ni Boss Lu yan. Paano ako tatanggi? Feng Mian. Sobrang intimate ng pagtawag mo. Goxizo. Hinding-hindi mo malalaman. Ang huling pagsisisi ni Shenzi ay ang ibigay sa iyo ang dokumentong iyon. Sa kapangyarihan ni Goxizo, lalapit na tayo sa salarin. Ginoong Jiang, hindi ko alam kung may karangalan na makasalo si Miss Feng Mian sa hapunan. Sinasabi na ni Ginoong Luyan. Paano ako tatanggi? Dito sa aircon, medyo malakas ang lamig.
Mas maganda sana kung nandito ako. Sa restaurant sa France. Palaging kontrolado ang temperatura. Sa 26 hanggang 32 degree. Napakakomportable. Salamat, Ginoong Lo, sa iyong pag-aalala. Bago pumanaw si Zai, ang pinaka-inaalala ay ang mga datos ng eksperimento. Sa tingin mo, ibinigay ba niya ito sa kanya, yung pinaka-maaasahan na datos ng eksperimento? Hindi ako ganung tao na mahahawakan. Si Qianlu. Dapat ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya, di ba? Zai. Alam mo ba na, tungkol sa inyo ni Ena, Kiao, ay... Pero mukhang, alam mo ang higit pa kaysa sa iba. Ginoong Lu, ang tanging alam ko ay kung paano mabuhay sa pamilya Jiang. Napanood mo na ba ang balita? Mass production ng iba. Nauna ng 5 taon, ang tanga. Tinitignan ang microexpressions ko. Gusto nilang makita ang aking pagkakamali. Kapag si Ginolo ay nag-uusap tungkol sa trabaho, talagang kahanga-hanga siya. Kung si Shenzi, may naiwang kahit anuman. Ginoong Jiang, maaaring sabihin sa akin ng may tiwala. Matutulungan kita. Sinasabi lang ni Ginoong Lo yun. Gusto ko ring makuha agad. Yakapin si Ginoong Lo. Itong malaking punong kahoy. Paano nalaman ni Miss Jiang na si Shenzi lang ang tumatawag sa numero? Paano nalaman ni Miss Jiang na si Shenzi lang ang tumatawag sa numero? Nabanggit na ni Miss Shen. At saka, kagabi ng gabi, nagtago ka pa sa bahay ko. Dahil humahanga ako kay Ginolo. Tulad ni Ginolo, isang matagumpay na tao. Sino bang dalaga ang hindi maiinit ang puso? Asawa ko. Huwag mo nang itago. Tayo tatlo. Kumain na. Hindi. Dumaan lang ako. Magpatuloy kayo. Yan ye. Jiang. Kumain ka ng mabuti ah. Huwag mo nang alalahanin si Ginoong Gu. Bukas ng gabi, may auction ng pamilya Shen. Hindi ko alam kung maaaring makasama si Yanyi. Jiang, kasama tayo. Huwag sanang magkamali si Ye. Gu, nakinuha ko ang iyong kasintahan. Walang anuman. Mag-set tayo ng oras muli. Ginoong Lu, nakakatuwa. Ang mga babae ngayon, kahit kasal na, gusto pa ring umunlad. Easy girl. King Lu, pakinggan mo ako. Kailangan niyang bigyan ako ng paliwanag. Ang otoridad ni Goxizeo ay hindi pa sapat. Tama nga. Tanging si Gulocheng at ang matandang Ginoo Gu ang makakapagbukas ng tunay na core. Miss Jiang, ito na naman, pakwan. Si Goxizeo. Hindi siya makakagalaw sa lihim na account. Jiang Fengmian. Anong nangyari? May sira sa computer ng technical department. Maliit na problema. Miss Kiao. Kaibigan ni Shenzi dati. Pinakiusapan akong hanapin si Vice President Zhang. Sa ngayon, wala pa akong nakitang anuman. Sa mga pangunahing issue, wala siyang kahinaan. Meron. Mahiyaing makisawsaw. Nagpapakasaya siya dahil kay Ginolo ay malalayong kamag-anak. Palaging nasa kumpanya, nang aasar ng mga kasamang babae, at saka, may tendensyang maging marahas. May hawak na ebidensya. Madaling ayusin. Matigas na piraso.
Paborito ko ang matitigas na buto. Sabi ko na nga ba? Ako si Goxizel. Sa ilalim ng kumpanya. Ang mga itim na libro ng smuggling sa Timog Silangang Asya. Nasa akin lahat. Kung ganito sana dati. Tara, pumunta ka kay Gulucheng. Tama, Pito. Ipadala mo rin ang mga pahiwatig na ito. Kay Jian Fengmian. Tama nga. Ayon sa nakuha kong impormasyon, kailangan lang makuha impormasyon ng lihim na account. Makakakuha tayo ng clue. Tanggalin natin ang layer na ito. Pero, ang clue ni Xiao Wang. Napakaswerte ng oras ng card. Xiao Wang. Maaaring napunta na siya sa kamay ng binili ni Qiao Luo. Mukhang kailangan kong sundin ang kanilang laro at tapusin ang palabas. Lahat tayo ay may pangunawa. Diretso na tayo sa punto. Yan Ye. Qiao. Tama nga, si Ye. Gu. Vice Presidente Zhang. Inamin na niya sa akin. Espiyang pangkalakalan. Karapat-dapat ba ito sa ganitong kalaking issue? Mula sa Departamento ng Teknolohiya ng Gujia. Vice Supervisor Wang. Si Xiao Zhang mula sa Departamento ng Pananalapi. At si Xiao Li mula sa Departamento ng Pagbili. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pagsasalita? Ang pagliko-liko ay hindi gaya ng estilo ni Yan Ye. Qiao, pareho tayong mga marerespetadong tao. Diretso na. Tungkol sa mga proyekto ng kumpanya sa Timog Silangang Asya. Alam din ito ni Ginoong Gu. Murderer. Ikaw ba ang inutusan ni Gujia? Alam mo ba si Goxizel ay palaging sumusubaybay sa linyang ito? May ebidensya ba kayo? Paano ako makakatulong? Si Xizel. Yung batang ito, siya ang aking pinalaki mula pagkabata. Pero si Lo de Est en Suda. El plan en cadena del General Lu. Solo estoy jugando con na. La habilidad de manejo de la señorita Qiao es buena. La junta directiva de la familia Gu. Te ayudar y apoyar. Pero, quiero y Jian Fengmian. Napakalakas ng pagtutol ni Goxizel. Lumin yan, ang mga pribadong overseas na account. Nabenta. Sa panig ni Goxizel, ako na ang bahala. Mukhang hindi ka kabilang sa mga malalaking tao. Yung matanda, nawalan ka na ba ng bait? Bakit ka pinadala, puno ka ng butas? Para bantayan ako. O sabihin mo, ikaw ba ay tao ni Qiao Qinglu? Hindi ba may langis na ang Gu pamilya? Bakit kailangan pa? Patayin si Shenzi. Gusto ng matanda na mawala ang langis. O sinasabi na gusto niyang mawala ang langis. May orihinal na datos ng katalista. Bakit kailangan pang patayin si Shenzai? O sinasabi hindi mo ba naibigay ang datos ng A-disk kay Gujia? Binuksan mo ang password box. Sino ka ba talaga? Mag-asawa tayo, di ba? Bakit parang kamukha niya si Zai? Itong account. Alam mo ba ang impormasyon? Nakita ko rin ito dito. Pero kailangan ng mas mataas ang antas ng kapangyarihan ng pamilya. Ako, hindi na ako makakatingin pa. Takot ako na ikaw ang may sala, ang kuya mo. Nakikipag-ugnayan ka kay Shenzi. Isa lang itong misyon. Ganun ba? Itong maliit na galaw, Z. Tuwing si Z ay nakatutok, ganito lagi siya. Kahit ang mga doodle bago magsulat, hindi nagbabago. Sinasabi mong hindi mo na kaya, di ba? Kapag hindi mo na talaga kaya, isang kagat ng malamig na coke.
Z. Ay. Sabi ko. Lanan. Sino ang tinatawag mo? Wala naman. Tama nga, ikaw. Mukhang ayaw mo pang ipaalam sa akin. Kaya't hindi ko na lang alam. Kuya, anong abala ka lately? Wala namang abala. Maglaro tayo. CJ. Kapag pabor sa iyo ang mga patakaran, binibigyang diin mo ang mga patakaran. Kapag pabor sa iyo ang katotohanan, binibigyang diin mo ang katotohanan. Kapag ang mga patakaran at katotohanan ay hindi pabor sa iyo, sinasalansan mo ang mesa at ginugulo ang tubig. Hindi kailangang manalo sa laro. Alam mong magbigay ng piyesa. Maaaring mas makakalayo pa tayo. Alam ko. Kailangan kong matutong magpabaya. Pero talaga bang kaya kong magpabaya? Huwag mong maliitin. Nasa pakikisama lang ako kay Z. Sinasabi ko ba ng masyadong matindi? Goksizel. Ang buhay na ito, ano man ang piliin, may panghihinayang. Magkikita tayo sa paliparan. Pupunta sa Timog Silangang Asya. Text Lama. May peking dokumento sa bag mo. Huwag makipag-usap ng basta-basta sa loob. Akala ko, binilhan mo lang akong dalhin sa dagat. Dalhin ka sa pagpapakita ng mga talaan. Sa kakasasama sa akin, sundan mo ako. Huwag kang magtingin-tingin sa paligid. Para kang nagpi-play ng magkasintahan. O kaya nagpi-play ng supervisor. Depende sa ipinapakita mong galing. Professional. 1504. Bitaw na. Ngayon na, bitawan mo na. Matatalo ka na. Dito ay lugar na may limitasyon. Pasensya na. Nawawala kami ng asawa ko. Sino ang asawa mo? 2 banyagang bisita. Sa lugar ng pananalapi. Selyadong gusali. Hanapin ang peking mag-asawa. Nandito ako. Kulang pa ng kaunti. 30 segundo. Ikatlong beses na. Sasaluhin kita. O ikaw ang nagligtas sa akin. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Akala ko magaling ka.
Bobo ka ba? Mahirap talunin ang marami sa isa. Yung mga sugat mo sa likod. Sila rin. Iyan ang alituntunin. Masyadong marumi ang iyong mundo. Anong mga impormasyon na ang nakuha mo? Taga-kolekta. Mahalagang dokumento. Ano ang balak mong gawin? Saan ka ba talaga nakatayo? Hindi ako sigurado. Ang dami mong pagkakakilanlan. Hindi ka ba napapagod? Nagsisiyasat ka ba sa akin? O ng akit? Zaye. Zaye. Mag-ingat ka, Zaye. Alam ang kahulugan. Alam ang kahulugan. Mapanganib na magkasintahan. Kung gayon, magdadagdag ako ng kaunti pang sangkap. Grupo ng Gyu, nasasangkot sa pagpapanatili ng kanilang monopolyo sa merkado ng langis. Tungkol sa mga tagapag-imbento ng teknolohiya ng langis. Yanhe. Shenzhe, isinagawa ang sistematikong pang-api. Mula sa taong ito, ilang beses na lihim na sinira ang mga kagamitan sa laboratorio. At sa panahon ng pagpanaw ni Yanhe, Shenzhe, at pagkatapos nito, ang mga kaugnay na account, maraming transaksyon, ng kahina-hinalang pondo. May nagsabi na bago pa tayo nag-anunsyo. Si Kiao Qinglu. Alam mo na lahat. Yung impormasyon na nakuha namin. Posibleng fake rin ito. Suriin ng mabuti. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo sa likod. Ihila mo ito. Nahanap na. Si Goxizeo. Si Goxizeo. Nangahas ka bang galawin ang lihim ng pamilya Gu? Nawala ang impormasyon, kasalanan ko ito. Ngunit hindi ko ito ninakaw. Ikaw ay para sa pamilya Gu. Ang buhay mo ay para sa pamilya Gu. Ang buhay ay para sa pamilya Gu. Ngunit ang puso ay hindi. Goxizeo. Kung talagang ikaw ay kay Kiao Qinglu, namatay na ng maaga. Dahil hindi siya tao ni Kiao Luo. Ayos lang iyon. Palayain siya. Tandaan mo. Mula ngayon, bantayan mo si Goxizeo. Huwag siyang iwanan kahit isang hakbang. Nakaimbestiga ang pamilya Gu. Masyadong bumagsak ang presyo ng stock. Kung magpapatuloy ito, kailangan may managot. Tama nga. Sinasabi mo sa ganitong sitwasyon. Ito. Tumahimik ka. Mga bagay ng pamilya Gu. Hindi pa kayo ang dapat makialam sa mga ito. Mga bagay ng pamilya Gu. Ako na ang bahala dito. Tandaan mo, hindi matutumba ang pamilya Gu. Magtiis ka sandali. Malapit nang matapos. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Huwag mong iwanan ako, alam ko. Tanga, Goxizeo. Palagi akong nandito. Ako si Shenzhe. Nandito lang ako sa tabi mo.
Ngayon, may problema sa Timog Silangang Asya. Hindi ito pabor sa atin. Kailangan kong kumpirmahin agad. Si Qiao Qinglu at si Lu Mingyan. Kung wala ang teknolohiya ng mga negosyante sa langis, nag-aalinlangan ka na nagkukunwari sila. Talagang nauunawaan. Hindi sila nagmamadaling agawin. Ang nagkukunwari, kapag may anino, sila'y agad nalalapit. Itong ipinapadala sa auction. Para sa auction ng pamilya Shen, dagdagan ng kaunti. Kulayan, tandaan. Huwag ilantad ang pamilya Gyu. Sa darating na Sabado, alas 3 ng hapon, sa auction house ng Lungsod A, may mag-auction ng kayamanan ni Shen Zi. Maagang datos. Narinig ko, mayroong katalista sa loob. Paunang formula. Gawa ito ni Ginoong Gyu, tama ba? Shen Zi, patay na siya ng mahigit 1 buwan. Ngayon lang naglabas ng datos. Hindi malinaw na sinusubukan nilang subukan tayo. Kung nakuha ba talaga nila ang core ng oil ba? Malaki ang posibilidad na hindi. At saka, sa mga datos ni Shen Zi sa simula pa lang, mas maraming butas kaysa sa isang salaan. Kahit na ito ay isang laro. Siyempre, sulit itong tingnan. Baka makahuli tayo ng isda sa likod nito. Ginoong Gyu, ito si Miss Jiang. Narito ang monitoring ng kanyang mga galaw sa nakaraang linggo. Kabilang ang Departamento ng Pananalapi at Teknolohiya. At pati na rin ang kahapon. Sabi niya habang inaalagaan ka. Ikaw yun. Totoo ngang ikaw si Z. Sa pagkakataong ito, siguradong iingatan kita ng husto. Ginolo, alamin ng mabuti. Ang datos ng Gujea sa Southeast Asia. Si Jian Fengmian ang nagnakaw. Kinopya ko lahat ng data sa isang USB drive. Iniwan pa ang peking impormasyon sa pagkakakilanlan. Jian Fengmian. Isang probinsya. Yung batang babae na nadala. At nakikipag-agawan pa sa pamilya Gu. Gusto mo bang ituloy? Ayusin ito. Huwag magmadali. Nakakatuwa. Basta babae. Madali lang yan. Maghanda ng 2 bahagi ng soy milk at youtiao. Mula sa tindahan sa timog ng lungsod. Ginoong Gyu, hindi ka naman kumakain ng youtiao sa karaniwan. Maghanda ka ng 1 pang bahagi. Para kay Ernye. Jiang. Piraso ng papel. Mayroon bang may amoy? Oh, yung binili ko para sa misis ng may-ari dati. May natira pang kaunti. Ginoong Gyu, noon, ganito ka rin ba kay Ernye? Shen, nahihirapan ka rin ba? Pinainit ko ang gatas para sa'yo. Inumin mo muna bago ka magtrabaho. At narito ang mga merienda. Pwede mong kainin kung gutom ka. Paano mo nalaman? Lahat ng ito ay paborito kong kainin. Lahat ng iyong mga hilig. Ay naaalala ko. Ginoong Gyu. Bakit bigla kang naging maalalahanin? Matutulog na ako. Huwag masyadong magpuyat. Magpahinga ka na rin ng maaga. Ikaw, bukas ang auction. Pupunta ka ba? Auction. Hindi siya pupunta. Gusto pa rin niya si Lu Mingyan, di ba? Hindi ako pupunta. Ikaw na ang bahala pumunta. Gino, wala kang pangalan sa listahan. Sa ganitong auction na may milyong-milyong halaga, hindi pwedeng lahat sumali. Hindi basta-basta. Ay, hindi ba ito si Ijay? Babae ng Guna may masamang kapalaran ba? Walang imbitasyon pero gustong pumasok. Mukhang gusto lang manghiram ng pulang karpet. Para magpakitang gilas. Nawala ng kapangyarihan si Gyu. Gustong makipagkaibigan sa mga bagong mayayaman. Ginoong Gyu, asawa. Kung masakit ang salita, ito na ba? Ang pinili ni Ginoong Gyu. Napapet na may 8 karakter. Lenwe, akala mo talaga, nasa pagsusuot ng gown, ay makikialam ka sa mga bagay ng pamilya Gyu. Si Ernye. Jiang ay inanyayahan ko. Mabilis, tumakbo na. Boss Lo, hindi tayo pwedeng makipagsabayan sa kanya.
Imbitasyon ni Boss Lu. Paano kami hindi makakarating? Tunay ngang binigyan ni Miss Jiang ng respeto. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? Ay, Ginoo-gu, di ba sabi mong hindi ka pupunta? Walang nang masyadong kwento. Pero nandito ka pa rin kasama niya. Hindi maganda sa tiyan ang pag-inom. Pangalawang anak ng Gu pamilya. Bakit nandito ka pa rin? Hindi ba sabi na siya at si Miss Jiang? Mukhang si Ginoong Gu ay hindi pa rin mapakali kay Yanji. Jiang, Yanji. Jiang, may kailangan pa akong asikasuhin. Magsimula ka na sa paglibot. Hindi na ako makikisama. Ginoong Gu, hindi ba't sinabi mong hindi ka darating? Sabi mo pa nga ayaw mong lumapit sa kanya. Mali ang nainom na gamot. Ay, Ginoong Gu, nagsiselos ka ba? Hindi, hindi. Ang gusto kong sabihin ay tungkol kay Yanni. Jiang at Ginoong Luo, dapat ba kayong magmasid? Bakit ko siya pagmamasdan? Sino bang kausap mo? Iyan ay anak ng Jiang. Hindi naman nalalayo ang kanyang karisma kay Shenzi. Narinig ko, isa lang siyang kapalit. Heyo, hindi ba't ito ang magandang anak ni Pan Gaozi? Kung hindi dahil sa tumingin sa kaunting mukha ni Gu Xiao na makapunta sa ganitong lugar, sabihin mo na lang, napaka nakakahiya. Ito pala ang misis ni Gu. Ganito ang nangyari. Akala ko, ano bang tunay na kakayahan? Hindi madaling maging Yanyi. Jiang, tingnan mo, nakapanganak pa siya ng ganitong matagumpay na anak na babae. Sino ang kakapitan ko? Walang karapatan kayong humusga. Ngunit ang pamilya Jiang. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit ang pangalan ng pamilya Gu. Yung hiniram mong pera, hindi mo pa rin binabayaran hanggang ngayon. Kung hindi, ako na lang ang magpapagalaw para sa inyo. Ngayon gabi, papahirapan kita. Mapapahiya ka. Ay naku. Ginoong Jiang, dahil ikaw ay misis ng Gujia, kaya ipakita mo sa lahat ang iyong sarili. Tama nga. Bakit hindi? Tumulong ka sa pag-inom. Hahaha, tama nga. Naghihintay ang lahat sa iyo, anak. Huwag kang kabahan. Ay, ginang. Uminom ka na ng isang baso. Ang karangyaan ng pamilya Gu. Ay. Ay. CJ. Sa ganang akin, magpapakain ako sa lahat ng isang inuman. Kayo ng pamilya Jiang ay mahilig sa kahihiyan. Kung ganoon, sarili nilang ipahiya. Ako. Hindi ako makikisali. Ano bang ginagawa ng pamilya Jiang? Ginoong Luo. Ito ay tungkol sa aking pamilya. Si Jiang Fengmian ay aking mahalagang bisita. Sino mang manghusga ng walang alam mula ngayon? Huwag na silang magpakita pa dito sa mundo. Ayos ka lang ba? Kanina sinabi ko na, sumama ka sa akin, walang makakagalaw sa'yo. Salamat sa pag-aalala, Ginoo Luo. Kaya ko nang ayusin sarili ko. Bakit biglang naging masyadong maalaga siya? Ano ang iniisip mo sa likod? Jiang Fengmian. Sino ang pinagmamasdan mong ngiti? Sinasabi mo pang hindi ka naguguluhan. Ang pagiging mahinahon ng mga babae sa silangan. Kung hindi ka pa dumarating, tutuloy na ako sa iba. Parang lalabas na ang puso ko. Nangangalit ka na ba? Jiang Fengmian. Talagang pinapagalit mo ako. Salamat kay Luo sa mabilis na tulong. Kung hindi, talagang mahihirapan ako.
Lumin yan. Ang galing mo talagang magligtas ng sitwasyon. Nag-artista ako. Yan ye. Jayang, umupo ka dito. Dito ang pinakamagandang tanawin. Ayaw niya dito. Palitan natin. Esmeralda. Simulang presyo. 1-0 milyon. Itong hiyas. Ayong koleksyon na pamilyar ako. Siguradong magugustuhan ni Miss Jiang. Sigurado ka ba? Mataas ang panlasa niya. Hindi ito basta-basta, na makikita ng kahit ano. Smarald na Esmeralda. Presyo ng starting bid. 1-0 milyon. 1 bilyon. 1 bilyong yuan. Sira na yata. Lumampas ng 1-0 beses ang presyo. Kagandahan ng babae. 200 milyon. Mayroon pa bang 200 milyon? Ang batong ito ay may kinalaman sa pinagtatalunang pinagmulan, kaya kailangang ipagpaliban ang auction. Ikalawang item ng auction. Porselana na may asul na disenyo. Ikatlong item ng auction. Susunod ay ang pinakamahalagang piraso. Sa auction na ito, lihim na pahina mula sa eksperimento ng langis. Sinasabi na nakatala dito, ang maagang formula ni Shenzi. Para sa catalyst, sasabihin ko sa'yo, kung totoo talaga to, hindi matutumbasan ang halaga. Kahit na ito ay peke. Sapat na upang guluhin ang isang lawa. 500 milyon. 5 bilyon. May mas mataas pa ba? 6 na bilyon. 8 bilyon. Goxu Zhao. Kailangan siyang protektahan ng harapan. Talagang parang laban ng mga Diyos ngayong gabi. 10 bilyon. Labing 5 bilyon. 15 bilyon. 20 bilyon. Ang auction na ito ngayong gabi. Mas kawili-wili pa kaysa sa paligsahan sa palasyo. 50 bilyon. 50 bilyon. May mas mataas pa bang presyo? Personal na naglabas si Ginoo Gyu. Hindi na ito basta-bastang pagbebenta. Tiyak na deklarasyon ng digmaan mula sa pamilya Gyu. 55 bilyon. May mas mataas pa bang presyo? Nasaan si Feng Nian? Ginoong Gyu, hindi na makasunod, di ba? Kasalukuyan, masyadong mahigpit ang pondo ng pamilya Gu. Ang mga utang sa Timog Silangang Asya, hindi pa nababayaran. Ginoong Gyu, huwag magpanggap na may kaya ka kahit hindi. Itong upuan na ito, hindi ka karapat-dapat. Mag-ilaw ng lantern. Mag-ilaw ng lantern. Ginoong Gyu, anong sinabi mo? Mag-ilaw ng lantern. Kaya ang kasalukuyang pinakamataas na presyo. 10 beses na transaksyon. At sakupin ang lahat ng auction item ngayong gabi. Alam mo ang patakarang ito. Naiintindihan ko ang patakaran. Lahat ng auction item ngayong gabi. Sakop ko si Goxizel. Goxizel, nababaliw ka ba? May pera ka ba? Nagsisindi ka pa ng lantern. Sobra ka na sa panonood ng maikling palabas, ah. Ang kapal talaga ni Goxizel. Nabangga siya ng publiko. Ang black gold card ni Big Brother. Sa loob ng 10 minuto,
Magkakaroon ng pagpupulong ng mga direktor ng Gu family. 8. Mali ako. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Alam ko. Isang pahiwatig. Pahiwatig. Sino? Hindi ito magandang lugar. Sumama ka sa akin. Ginogyu. Patuloy na bumaba ang presyo ng stocks nitong mga araw. Sabi-sabi sa merkado, kapag nalaman na ang teknolohiya ng oil tyrant, ang aming mga langis na ari-arian, ay mawawala ng walang halaga. Saan napunta si Feng Mian? Mga order ng refinery, ay bumababa rin. Kailangan agad na ayusin. Kung hindi, mahihirapan ang Gu family kahit pa magtagal ng 6 na buwan. Napakahirap. Nandito ako. Tignan natin kung sino ang may lakas na galawin ang pundasyon ng Gu family. Ama, ikaw ang masyadong matigas ang ulo. Nagbabago ang mundo. Nagbabago rin ang merkado. Ang Gu pamilya. Hindi na pwedeng manatili sa lumang paraan. Nagtatanong ka sa akin. Hindi ako nagtatanong sa'yo. Inililigtas ko ang pamilya Gu. Mula ngayon, dapat akong manguna sa lupon ng mga direktor at pamunuan ang pamilya Gu para muling bumangon. Tama ang sinabi ng malaking binata. Hindi na pwedeng magpatuloy ang pamilya Gu. Tanging si Guda siya lamang ang makakapaghatid sa atin. Lumabas sa labanan na. Iboto ko si Kuya. Iboto ko rin. Pamilya Gu. Hindi ito para sa isang tao lamang. Ito ay pundasyon ng lahat. Kumilos na. Bilisan mo, kumilos na. Hindi ako makapaglakas loob. Ikaw ang nagpilit sa akin. Nabaliw ka na. Pumatay ng ama. Kayo talaga, pamilya Jiang. Talagang mahilig kayong maglaro. Bigyan mo ako ng pera. Pupunta ako sa ibang bansa. Kahit ang tatay ay ibinenta. Ay may karapatan bang makipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon? Yan he. Jiang. Kayo pala ito. Si Xiao Wang. Itigil mo na ngayon. May pagkakataon ka pa. Jiang Feng Mian. Ikaw ba, ay masyadong matuwid na? Parang gusto mong sabihin na may daan pabalik. King Lu. Ako si Shenzi. Maaari kitang bigyan ng langis. Papalayain mo si Xiao Wang, ha? Ikaw talaga si Shen Zai. Ako nga. Zai. Ikaw talaga si Shen Zai. Ako nga. Zai. Nakalimutan mo ba noong bata tayo, na nangako tayo sa isa't isa? Hindi ka kailanman magsasakit sa akin. Mula pagkabata hanggang ngayon. Palagi kang napaka-perpekto. Lahat ng tao ay gusto sa'yo. Kahit ako, gustong-gusto rin kita. Pero bakit? Bakit ka? Lahat ay mas mahusay kaysa sa akin. Gustong-gusto ka ng lahat. Mahal ko ang lahat. Lalo na ikaw. Shenzi. Maaari kitang bigyan ng langis. Maaari kong ibigay sa'yo ang lahat. Pinakawalan mo siya ng 7 beses. Pinakawalan mo siya ng 7. Zai. Maaari mo bang ibigay sa akin ang langis? Okay ba? King Lu. King Lu. Tama na. Alam mo. Kahit ikaw. Ay pinatay ko rin. Kailan ka ba pumasok sa katawan? Naaalala mo pa ba? Noong hawak mo ang kamay ko. Nanginginig ka. Sinasabi ko sa'yo. Walang anuman.
Walang makakaalam. Si Shen Zia. Feng Mian. Akala ko sino yun? Akala ko. Ikaw pala, inutil ka. Ayos na ngayon. Bumili ng isa. Gratis ang isa. Magbibigay pa ng isa. Ah, tama. Siya. Siya si Shenzi. Kahit si Zi o Feng Mian. Pareho silang tao ko, si Gok si Zhou. Tingnan mo kung sino ang may lakas na galawin siya ngayon. Tao. Ako ito. Ako ang pumatay kay Shenzi. Walang kinalaman siya dito. May ebidensya ba kayo? Isang salita. Maaaring hatulan ako. Ebidensya. Akala mo'y na-delete na ang mga surveillance. Nandito lahat sa akin. Low. Ebidensya. Nandito. Akala mo'y na-delete na ang mga surveillance. Nandito lahat sa akin. Kiao Kinglu. Pinatay mo na yan. Alam mo ba yan? Gusto kong pumatay kaya't papatay ako. Hindi ba? Kailangan ko pang pumili ng araw. Baliw. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ka naman bagong kakilala sa akin. Na hindi mo ako kilala. Bakit? Galit ka ba? Kung gusto mo, patayin mo na ako. Nandito lang ako. Alam ko na. Hindi mo ako kayang iwanan. At saka, alam ko rin. Tungkol sa nangyaring ito, na ikaw pa rin ang mag-aayos para sa akin. Di ba? Bayaw. Zaye, natakot ka ba? Bumangon ka na. Aalagaan ko ang aking tao. Walang pagkakaiba kung sino ang tutulong. Ang mahalaga ay ang pagkakaintindihan. Walang pagkakaiba kung sino ang tutulong. Ang mahalaga ay ang pagkakaintindihan. Lenwe. Sobrang saya. Jian Feng Mian. Sa kaliwa ay ang nagproprotektang Ginoong gunatapat hanggang sa kamatayan. At sa kanan ay para sa'yo. Nawawala sa katinuan si Ginoong Luo. Sayang talaga. Kahit anong gawin mo. Ang gusto ni Ginoong Gyu ay palaging si Shen Zai. At si Ginoong Luo. Ay wala lang, kundi makuha ang iyong katawan. At ikaw ay isa lamang piraso sa laro. Tumahimik ka. Natatakot ka. Lenwe, Jian Feng Mian, natatakot ka. Ang takot mo ay na makilala ka nila kung sino ka. Magtatanggol ka pa ba sa'yo? Sasabihin ko pa ba? Pinapahintulutan kitang manahimik magpakailan paman. Ligasui. Hindi mahanap ang Ifesi. May isang tao na nauna. Kinuha na niya ito. Rosal na ni Ginolo. Mayroon siyang iniibig. Nagtatawa lang si Ginoong Gyu. Hindi namatay si Zai. Itong bulaklak ay para sa balak kong ligawan siya muli.
Ayos lang. Kaya dapat kong batiin si Ginoong Luo. Mayroon pa akong ibang bagay. Huwag na kitang istorbohin sa paghihintay sa mahal mo. Naiintindihan ko. Dumating ka na. Sa totoo lang, matagal ko nang nakilala ka. Ako ang nagkamali noon. Magsimula tayo ulit, okay? Ginoo Luo. Nagkamali ka ng tao. Alam ko na. Nananakit ka pa rin sa puso mo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nandito ako para sa'yo. Ginoo Luo. Ang galing ng pag-arte mo. Lalong gumaganda. Lumin yan. Tigil na ang palabas na yan. Ngayon, siya na ang babae ko, si Goxizu. Anong meron ka? Karapat-dapat ka bang makipag-ugnayan sa kanya? Alam mo ba kung may pagmamahal siya sa akin? Mas alam mo pa kaysa sa akin. Alam mo ba kung may pagmamahal siya sa akin? Mas alam niya mismo. Tingnan mo kung sino sila dalawa. Walang anuman. Magpahinga kayong dalawa. Nagnanakaw ng babae. Nagnanakaw ka sa akin. Nagnakaw pa ng 2 beses. Gawing pagpapakamatay ang dalawa. Ano sa tingin mo? Sige, panatilihin na lang natin.